saya-saya. Sa unang hirit, unang hirit, unang hirit, mangunguna ka. Unang hirit, unang ka. Balitang dapat na malaman, impormasyong may pakinabang. Mga dapat unawain sa ating mga gawain. Mga dapat alagaan ang iyong kalusugan, kapaligiran, ang kinabukasan. Wala ka nang hahanapin pa. Samahang totoo at kay saya, Walang pagod na naglilingkod sa inyo. sa unang hirit, unang-una ka. Sa unang hirit, Serbisyong totoo ang sa unang hirit, ang saya-saya. Sa unang Hirit, unang hirit, unang hirit, mangunguna ka. Pagpalain kayo mga anak. Thank you, Mother. Thank you. Thank you po. Good morning mga igan. Ano? Good morning. Makabagbagdamdam yung intro namin. Good morning mga igan. Lunes Santo po kasi. Ika-18 araw na po sa buwan ng Abril. Kaya para sa maaasahang pagbabalita, lalo na para sa inyong nalalapit na pagbiyahe, pauwi sa inyong mga probinsya, abay tutok lang po kayo dito sa unang hirit. Good morning po mga kapuso, pero may pasok pa rin naman sa trabaho ang karamihan sa atin ngayon at hanggang Miyerkules pa po ang mga opisina. Kaya bangon-bangon na at magbanat na po tayo ng boto. Hi Edu, good morning. Good morning. Buti naman nakarating ka. Labis ka namin last week. At pang-Holy Week na nga ang ating mga ibibidang lakad ngayon. Ang isa dyan, isang dinarayong destinasyon sa Marilao, Bulacan, ang Divine Mercy Church. Di papakita po sa atin yan, mamaya. Excuse me po. Kasama din, no? Kina Monica at Arn kung anong meron na simbahan na yan at napakaraming kababayan natin ang dumadag sa lalo na tuwing Semana Santa. Yes, at syempre, todo bantay din po tayo ngayon sa mga pangunahing bus terminal, airport, pier, at mga kalsada palabas naman ng Metro Manila para sa mga gustong agahan na ang biyahe papunta sa mga probinsya kung saan sila ay magbabakasyon po. Ayun, yung mga dadaan ng EDSA malapit sa mga bus stops, yun. Medyo nag-uumpisa na sila. Ang latest sa atin ng mga maasahan natin reporters mula sa GMA News para sa inyong biyahe, talaga namang swabe at malayo sa aberya. Kaya simulan natin magbabalita sa ating top hirit. Narito na. Para makaiwas sa dagsa ng mga tao, may ilang kababayan tayo na piniling agahan na ang kanilang pag-uwi sa mga probinsya ngayong Semana Santa. Tulad na lamang sa Araneta Center Bus Terminal sa Cubao kung saan tinatayang nasa 6,000 pasahero na ang nagpunta para makauwi sa mga probinsya sa Timog Luzon. At ang eksena roon, tila paramihan ng bitbit na bagahe. Pero may regulasyon po ang ilang bus company na hanggang 2 kahon lang kada pasahero ang pinapayagan nilang isakay sa bus. At kung lumampas kayo rito, kailangan na kayo magbayad ng extra, parang eroplano na, upang mailagay sa ilalim na compartment ng bus ang inyong mga bagahe. Tama naman. May overloading din yan, ha? Pero ayon naman sa ilang kumpanya ng bus, sa mga susunod na araw, talaga maghihigpit na po sila sa dami ng bagahe. Kahit magbayad pa ng extra ang mga pasahero. May ilang bus kahapon ang hindi pinayagang makabiyahe dahil sa dami ng tambak na bagahe sa mismong aisle. Ayon sa pamunuan ng Araneta Center Bus Company, posibleng dumoble na ang bilang ng mga biyaherong dadagsa sa terminal habang papalapit ang Huwebes at Biyernes Santo. Ang ilang bus lines naman, nag-schedule na po ng extra trips nila
dahil fully booked na ang kanilang mga biyahe hanggang 20 ng Abril. Maging sa Batangas Port, pila-pila na rin ang mga taong gusto makapagbakasyon. Pero ngayon pa lang ho, nagkakaubusan na ng ticket. Ayon po sa ilang staff ng barko, hindi raw nila inaasahang mabilis na mauubos ang ticket dahil kadalasan nangyayari daw ito tuwing Miyerkules Santo pa kung kailan dagsa ang mga pasahero. Kaya narito na at makibalita tayo sa biyahe ng ating mga kababayan ngayong Semana Santa. Nasa Araneta Center Bus Terminal ngayon sa Cubao, Quezon City si Susan Enriquez, habang nasa Luzon, North Luzon Expressway naman si Oscar Oida at nasa Naiya si Tricia Zafra. Unahin po natin sitwasyon sa pangunahing terminal ng bus na papuntang Timog Luzon. Susan! Yes, Arnold, ako ngayon, bago pa ho pumutok ang araw, ang haring araw, ito napakarami na ho natin mga kababayan dito sa Araneta Center Bus Terminal. Actually, napakarami ho natin nakikita ngayon na may mga dala ng mga bagahe at busy-busy naman dahil tuloy-tuloy na ho yung biyahe ng mga bus papunta sa mga probinsya. Yung karamihan sa mga kababayan natin ngayon, talagang hindi na sila papasok for the last 3 days ng pasok sa mga opisina, sa mga tanggapan dahil gusto nila na masulit ang kanilang pagbabakasyon. Lalong-lalo na ho yung mga uuwi sa mga probinsya na medyo may kalayuan na kailangan nilang magbus. Halimbawa dito ho sa Araneta Center Bus Terminal, may mga biyahe dito na papunta pa ng Mindanao. Meron hong papunta ng Visayas. So kung medyo malayo yung biyahe nyo, gugugol na kayo ng halos isang oras o isang araw sa inyong pagbibiyahe para makarating sa mga probinsya. Kaya naman karamihan ho ay dumadagsa na ngayon at hindi na ho sila papasok sa kanilang mga trabaho simula pa ngayong araw na ito para masulit nga yung kanilang pagbabakasyon. Napapansin lang natin talagang karamihan sa mga kababayan natin maraming dalang mga bagahe. Ayan, yung iba mga maleta pero karamihan sa mga nakikita natin ay mukhang mga pasalubong. Mukhang mga pasalubong sa kanilang mga uuwi ang mga mahal sa buhay. At napapansin din natin napakarami ho dito mga taxi ngayon sa Araneta Center Bus Terminal. Well, yung iba naghahatid ho ng mga pasahero, yung iba naman ay naghihintay ng mga ihahatid nila sa kanilang mga pupuntahan. Pero sana naman ay hindi po magsamantala yung ating mga taxi driver hindi nangongontrata ng mga pasahero na sasakay sa kanila para makarating na sa kanilang mga pupuntahan. So mamaya ho sa patuloy na pag-usad ng unang hirit, magbibigay ho tayo ng serbisyong totoo dito sa Araneta Center Bus Terminal para ho sa mga kababayan natin na maglalakbay, magbibiyahe at kinakailangan nila ng medyo siyempre maganda yung lagay ng kanilang katawan para makarating ng maayos sa kanilang mga pupuntahan. Mula po rito sa Araneta Center Bus Terminal, balik sa iyo Arnold. Maraming salamat Susan Enriquez. Para naman sa sitwasyon sa North Luzon Expressway, nagbabantay doon si Oscar Oida. Oscar. Yes, Iga, nandito nga tayo sa may toll control room ng North Luzon Expressway at kung saan nga closely minomonitor ang daloy ng trapiko sa buong kahabaan ng North Luzon Expressway. Lalo pat ngayon ay Lunes Santo, Igan, at inaasahan na kahit paano ay magsisimula na magsipagdagsa. Ito mga kababayan nating magsisipag-uwi sa kanilang mga probinsya patungo o dadaan nga dito sa may North Luzon Expressway. Excuse me again. Pero sa mga sandali ito ay maayos pa naman ang daloy ng trapiko, particular dito sa may area ng Balintawak, ma-clear pa ang daloy ng trapiko sa may Cloverleaf, maging dyan sa may papuntang A. Bonifacio, at maging dito sa may toll plaza na inaasahang unang pipila mga sakyan ay maayos pa naman ang daloy ng trapiko sa mga sandaling ito. Inaasahan man, Igan, kung magkakaroon ng pagbibigat sa daloy ng trapiko, inaasahan ng mga taga-tollway management na magsimula ito bandang alas 10 ng umaga. Ganun pa man, hindi sila nagbabakasakali, nakatutok sila ng husto para sa mga anumang pagbabagong ihahatid ng pagdagsa ng mga motorista ngayong Lunes Santo. Igan? Okay, maraming salamat Oscar Oida sa mga may schedule naman po na flight papunta sa ibang panig na bansa, bagay sa ibang dagat. Nasa Naiya ngayon si Tricia Zafra. Tricia. Igan, ngayong pumasok na nga ang Holy Week, inaasahan ng Naiya na mas darami pa yung mga pasahero na lilipad papunta sa ibang parte ng ating bansa at maging sa ibang bansa. Dito sa Naiya Terminal 3, may itinalaga ng medical at police assistance desk na handang tumulong sa ating mga pasahero sakaling sila ay mga ilangan. Pinapaalalahanan din yung mga babiyahe na dumating 2 oras bago yung kanilang nakatakdang flight para check na makabiyahe. Marami na rin kasi Igan mga chance passenger dito na nag-aabang ng pwede nilang masakyan. At syempre, pinapaalalahanan din yung ating mga pasahero na sundin yung panuntunan ng paliparan kung anong mga bagahe yung dapat ilagay sa check-in luggage at sa hand carry para hindi maabala. Sa mga oras na ito, Igan, tuloy pa rin yung dating ng mga pasahero rito na may nakatakdang flight ngayong umaga at sa mga oras na ito, wala pa namang abiso ng kanselado o delayed na mga biyahe. Igan? Okay, maraming salamat Tricia Zafra.
Mga kapuso, ang aksidente po wala pong pinipiling oras at sasakyan. Kaya kung magdadala kayo ng sariling sasakyan sa inyong biyahe ngayong Semana Santa, tandaan nyo na lang po ang ilang tips para sa mas ligtas na paglalakbay. Siyempre, ang una naming tip, ugaliing i-check ang inyong blow bag. Yan ay ang maayos na battery, lights, oil, water, brakes, air, at gasolina. Huwag rin po magmaneho kung pagod, kulang sa pahinga, at o kulang kayo sa tulog o kaya nakainom kayo.